For today's video, gagala ang lola pagkatapos ng mahabang panahon like maglilimang almost 5 years na, more than 4 years. It's almost 5 years like that. 5 years next year. O 4 years. O, ang gulo ni lola yun. So, inimbita ako ng isa kong kilalang Pilipino sa isang restaurant. Na nilapitan niya talaga ako. Tapos, ilang beses na niya akong iniimbita. Hindi ako nakakagala. Kasi hindi nga ako palagala. Pero ngayon, naisip-isip ko, kailangan kong gumala para makatagpo. Charot. Hindi. Tapos, busy siya dahil nagluluto siya ng mga Filipino food. Ang nagsundo sa akin ng kanyang asawa. Yan, ang kanyang mabait na esposo. Na sinundo ako, ang ganda ng bahay nila. Napakasipag na tao. Puro bulaklak ang tanim. Ang gaganda. Sa harap, puro bulaklak. Tapos, sa bandang likod naman, puro naman mga gulay. Mamaya ko natin pupuntahan yung dito sa harap ng bahay niya. At ayan na nga, ready na ang mga pagkain. May mga Pilipina dyan, na mga namit ko. Ang saya namin talaga. Ang sarap ng aming banding. Ang sarap pala, parang namiss ko. Sa loob ng ilang taon, hindi talaga ako gumala. Nasa bahay lang talaga ako. Ngayong panahon na, para ako ay gumala. Ayan ang mga pagkain. May puto-paw yan. At saka pakbet na niluto ng inyong may bahay na si Myra. At saka pritong isda, tapos mayroong hipon, mayroong ginataan na manok, tapos may adobong manok, tapos may yung kanin niya, ang sarap ng kanin niya. Tapos binagoongan yung isda, yung pakbet. Tapos pagkatapos ng umikot kami sa garden niya sa likod, may nakuha din kaming mga gulay. May uwi pa akong mga gulay. Ang cute ng apo niya, ng opo niya. Apo tuloy. O yan, opo na yan. O. Puro ganyan ang mga bunga. Lahat parang number 8. Yan ang mga bunga. So ayan, umikot kami doon sa kabilang side. Puro din bulaklak. Ang ganda ng gumamela niya. Ang laki-laki ng bulaklak for the first time ako nakakita. Na halos kasi laki ng, malaki pa sa mukha ko yung bulaklak. Grabe. Meron siyang pink, meron siyang white. Ganon. Umikot talaga ako ng umikot talaga. Nainitan nga ako dyan. Diyos ko, napagod ako ikot sa kanyang harap bahay, likod bahay, side na bahay dahil ang dami niyang tanim ng mga bulaklak. Nakukuha niya pa talagang magtanim sa sobrang kasipagan niya. Nagtatrabaho, nagtatanim. Tapos itong bulaklak na ito, babalik ako doon, kukuha ako na yan. Maganda pala yan pag may tanim kang gulay. Ilagay mo yan sa mga front ng bahay mo. Hindi pala dadayuhin ng squirrel kasi ayaw ng squirrel ang ganyang amoy. At saka ito, tingnan mo yung sili nila, purple. First time ko nakakita ng purple. So yun, kailangan mo palang kumuha ng nito, yung mga tuyo nitong bulaklak, kukuha ako at itatanim ko yan dito sa side ng bahay namin para yung tanim kong gulay next year hindi kain.